Ang malaking mansyon ni Guilherme ay tila isang ginintuang hawla, nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw. Mula sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng gusali, tanaw niya ang buong syudad na unti-unting lumiliwanag. Ngunit ngayong umaga, isang malamig na panginginig ang bumalot sa kanya, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa isang matinding hinala na bigla na lang sumagi sa kanyang isip. Ilang buwan na rin simula nang huli niyang masilayan ng kanyang ina, si Aling Lucia, nang buo ang pag-iisip at malusog ang pangangatawan. Palagi na lang sinasabi ni Vanessa, ang kanyang asawa, na abala si Aling Lucia sa kanyang pagpapahinga o kaya naman ay masama ang pakiramdam. Ngunit bakit tila bumababa ang timbang ng ina niya? Bakit tila mas malalim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata sa tuwing sandali silang nagkikita? Mga tanong na matagal nang ibinaon ni Guilherme sa limot, tinakpan ng kanyang pagiging abala at ng tiwala niya kay Vanessa. "Sir Guilherme, handa na po ang kotse ninyo," narinig niyang sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Napabuntong hininga siya. May mahalaga siyang meeting sa umagang yon at bilang CEO ng isang malaking kumpanya, hindi siya maaaring mahuli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang mawawala ang kakaibang pakiramdam. Ngunit mas lumakas lang ito. May mali. May labis na mali. Sa sala ng kanilang mansyon, mahinahon na nagbabasa ng dyaryo si Vanessa. Suot ang kanyang eleganteng robe. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang nangiti ay perpekto, laging handa para sa pagdating ng kanyang asawa. Sa likod niya, si Aling Lucia ay nakaupo sa isang wheelchair, tahimik. Ang kanyang tingin ay blangko. "Good morning, mahal," masiglang bati ni Vanessa nang makita si Guilherme. Lumapit siya at hinalikan ng pisngi nito. "Kakakain lang ni Mama. Di ba, Mama?" Hindi umimik si Aling Lucia. Bahagyang gumalaw lang ang kanyang mga labi. Parang gustong may sabihin pero walang lumabas na salita. "Mukhang pagod na naman si Mama." "Mahal," sabi ni Guilherme, nakaramdam ng kurot sa dibdib. Lumapit siya sa kanyang ina, hinawakan ang kamay nito. Malamig. "Ganoon talaga pag matanda, mahal," malambing na sabi ni Vanessa. "Huwag kang mag-alala. Inasikaso ko na ang kanyang mga gamot at pagkain. Sinigurado kong maayos ang kanyang paggaling." Ngunit sa mga mata ni Guilherme, tila may lungkot na naninirahan sa mga mata ng kanyang ina. Isang lungkot na hindi kayang takpan ng anumang nangiti ni Vanessa. "Sige, aalis na ako," sabi niya. Bumitaw sa kamay ng ina. "Ikaw na muna ang bahala kay Mama." "Oo naman, mahal. Ako nang bahala," sagot ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Guilherme. Lumabas si Guilherme, lula ng kanyang kotse patungo sa opisina. Sa likod ng kanyang isip, patuloy na bumabagabag ang imahe ng kanyang ina. Bakit tila mas malala ang kanyang kalagayan? Ilang buwan na ang lumipas at tila hindi naman siya gumagaling. Samantala, sa loob ng mansyon, matapos umalis ni Guilherme, biglang nag-iba ang aura ni Vanessa. Ang matamis niyang nangiti ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. "Marlene, dalyan mo na. Pakainin mo na ang matandang yan." Sigaw niya sa bagong katulong si Marlene na nanginginig na lumapit sa kusina. "Pero ma'am, kakain lang po ni Aling Lucia," mahinang sabi ni Marlene habang kinuha ang plato ng lugaw. "Anong kakain lang? Tingnan mo nga ang katawan niya. Puro butot balat. Kaya bilisan mo na. At siguraduhin mong uubusin niya lahat yan, kasama ang gamot niya." Utos ni Vanessa, may banta sa boses. Pumunta si Marlene sa silid ni Aling Lucia. Ang matanda ay nakatingin sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. Lumapit si Marlene at marahan na sinimulan itong pakainin. "Mama, ito na po ang pagkain ninyo," bulong ni Marlene. Sinubuan ng matanda. Ngunit tila hirap lumunok si Aling Lucia. "Bilisan mo!" Narinig ni Marlene ang boses ni Vanessa sa likod niya. "Nakuha mo pa talagang maglambing sa matandang yan. Baka gusto mong mawala ng trabaho?"
Nanginginig ang mga kamay ni Marlene. Pilit niyang sinubuan si Aling Lucia kahit nakikita niyang nahihirapan ang matanda. Bigla, may isang itim na bote si Vanessa na kinuha mula sa bulsa ng kanyang robe. Ayan, inumin mo na yan para matulog ka na at hindi ka na makagulo sa amin. Bulong ni Vanessa, sinisiksik ang isang tableta sa bibig ni Aling Lucia. Nagulat si Marlene. Iba ang gamot na yon sa karaniwang iniinom ng matanda. Malaki ang tableta at tila pinipilit ito ni Vanessa. Ma'am, ano po yan? Iba po yan sa reseta ni Doc. Naglakas loob na tanong ni Marlene. Wala kang pakialam. Ginagawa ko ito para sa ikagagaling niya. Ang dami mong tanong. Baka gusto mong hindi ka na makauwi sa probinsya ninyo. Banta ni Vanessa at itinulak si Marlene papalayo. Pilit na pinainom ni Vanessa ang gamuot kay Aling Lucia at pagkatapos ay iniwan ng matanda na nakatulala sa wheelchair. Umalis si Vanessa na may ngiti sa labi. Tila walang nangyari. Si Marlene naman ay naiwan sa silid, nakatingin sa bote ng gamot na naiwan sa mesa. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi lang ito basta pagpapahinga. Ang puso ni Marlene ay patuloy na kumakabog habang nakatingin siya sa bote ng gamot na naiwan sa mesang tabi ng higaan ni Aling Lucia. Kulay itim ang bote, walang label at kakaiba sa mga nakita niyang iniinom ng matanda. Hindi iyon ang gamot na inireseta ng doktor. Sigurado siya. Isang malamig na kaba ang kumalat sa kanyang kalamnan. Ano ang ibinibigay ni Ma'am Vanessa kay Aling Lucia? Gusto niyang kunin ang bote at itago. Ngunit natatakot siya. Alam niyang may CCTV sa halos bawat sulok ng bahay at baka mahuli siya. Saka, ano ang magagawa niya sa bote? Sino ang maniniwala sa kanya? Isang hamak na katulong laban sa asawa ng isang bilyonaryo. Napakaliit niya para kumilos. Kinabukasan, habang abala si Vanessa sa kanyang mga tawag sa telepono, sinubukan ni Marlene na masusing obserbahan ang silid ni Aling Lucia. Ang kwarto ay malaki at maluho, ngunit tila isang kulungan. Laging nakasara ang bintana at ang pintuan ay madalas na nakakandado. O kaya naman ay nakabukas ng bahagya lamang na may bantay mula sa ibang katulong na tapat kay Vanessa. Kumusta po kayo, Mama? Bulong ni Marlene habang pinupunasan ng matanda. Hinawakan niya ang manipis na braso ni Aling Lucia. Ang balat nito ay napakaputla at tuyot, tila walang buhay. Gusto niyo po bang uminom ng tubig? Marahan niyang sinubuan ng tubig si Aling Lucia at sa sandaling iyon, tila kumislap ang mga mata ng matanda. Tiningnan siya nito ng diretso na tila may gustong sabihin. Tutul! Hirap na bulong ni Aling Lucia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ngunit mabilis itong nawala. Tila bigla siyang nawalan ng lakas at bumalik sa kanyang tahimik na pagiging tulala. Napansin ni Marlene ang panandaliang pagbabago. Tulungan? Gusto niyo po bang tulungan ko kayo, Mama? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ngunit ang tanging tugon ni Aling Lucia ay isang mahinangang pag-ungol at pagtango. Alam ni Marlene na may hindi tama. Hindi lang ito basta pagtanda. May isang bagay na pumipigil kay Aling Lucia na makipag-usap ng maayos. Isang araw, habang papalabas si Vanessa, sinubukan ni Marlene na lumapit sa isa sa mga matagal nang katulong, si Manang Bibang, na matagal nang naninilbihan sa pamilya ni Sir Guilherme. Manang Bibang, may gusto lang po sana akong itanong tungkol kay Aling Lucia. Mahina niyang simula. Biglang nanigas si Manang Bibang. Tiningnan siya nito nang may pag-iingat. Huwag kang magtanong tungkol kay Aling Lucia, Iha. Hayaan mo na lang kung ano ang nakikita mo, kung ayaw mong mapahamak. Pero Manang, nakita ko po kasi si Ma'am Vanessa na iba ang ibinibigay na gamot. Patuloy ni Marlene, desperado. Ngunit umiling lang si Manang Bibang. Marlene, bata ka pa. Marami ka pang hindi alam. Walang mangyayari kung magsasalita ka. Mas mabuti pang manahimik. At lumayo si Manang Bibang. Iniwan si Marlene
na may mas mabigat na pakiramdam. Takot ang nakita niya sa mga mata ni Manang Bebang. Takot kay Vanessa. Nang gabing iyon, habang tahimik ang buong mansyon, nagising si Marlene dahil sa ingay. Mula sa kanyang silid, narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Aling Lucia. Nanginginig siya, ngunit ang kanyang konsensya ay hindi niya kayang pigilan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at lumapit sa silid ni Aling Lucia. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa siwang, nakita ni Marlene si Vanessa. Hawak nito ang isang baso ng tubig, ngunit ang mukha nito ay hindi ang nangiting inaabot kay Sir Guilherme. Galit na galit ang kanyang mukha at ang kanyang mga salita ay parang bubog na tumatarak. Hindi ka ba talaga titigil? Matanda ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang magulo? Akala mo ba'y may pakialam sa'yo ang anak mo? Ang pera lang niya ang mahalaga. Bulong ni Vanessa, at pagkatapos ay pilit na pinainom ng matanda ang isang likido. Napahawak si Marlene sa kanyang bibig, pinipigilan ng hininga. Ang matandang si Aling Lucia ay nanginginig, umiiwas sa kamay ni Vanessa, ngunit walang magawa. Ang kantong ay nakakapanindig balahibo. Nang matapos si Vanessa, padabog nitong inilapag ang baso at lumabas ng silid. Iniwan si Aling Lucia na umiiyak ng tahimik. Dali-daling bumalik si Marlene sa kanyang kwarto. Ang puso ay kumakabog ng malakas, alam na niya. Hindi lang basta kapabayaan. Aktibong sinasaktan ni Vanessa si Aling Lucia. Kinabukasan, habang inililipat niya si Aling Lucia sa wheelchair, napansin niya ang isang bagay na nakasiksik sa ilalim ng unan ng matanda. Isang maliit na piraso ng papel, lukot na lukot. Dahan-dahan niya itong kinuha, sinisigurong walang nakakakita. Binuksan niya ito at doon, sa gitna ng papel, may isang salita na nakasulat ng pahirapan, tila gamit ang huling lakas. Tuloy. Napatulala si Marlene, hindi tulong, kundi tuloy. Ano ang ibig sabihin nito? Tuloy? Tuloy ang ano? Hindi makatulog si Guilherme kinagabihan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang matang puno ng lungkot ng kanyang ina at ang kakaibang pag-aalala ni Marlene. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at isipin ang ngiti ni Vanessa, ang mga matamis nitong salita, ngunit tila may tabing na humaharang. Isang umaga, habang nagmamadali si Guilherme palabas ng bahay, nakita niya si Marlene na tahimik na inaalalayan si Aling Lucia sa hardin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa mukha ng kanyang ina at sa sandaling iyon, tila may kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Si Marlene ay nakayuko, may binubulong sa matanda, at si Aling Lucia naman ay marahang tumango. Isang eksenang puno ng pagmamahal na biglang sumugat sa puso ni Guilherme. Mukhang close na kayo ni Mama, Marlene, sabi ni Guilherme. Sinubukan niyang gawing kaswal ang kanyang boses. Nagulat si Marlene. Mabilis siyang tumayo at yumuko. Opo, sir. Gusto ko lang pong ipasyal si Aling Lucia sa hardin para po gumaan ang pakiramdam niya. Tumango si Guilherme, ngunit may naglalarong tanong sa kanyang isip. Bakit hindi si Vanessa ang gumagawa nito? Bakit tila mas maligaya ang kanyang ina sa piling ng isang bagong katulong kaysa sa kanyang sariling asawa? Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para sa hapunan, lumapit si Vanessa kay Guilherme, nakayakap ng mahigpit. Mahal, napapansin ko, tila masyadong abala si Marlene kay Mama. Baka naman lumalampas na siya sa kanyang mga tungkulin. Baka kung ano na ang ibinubulong niya sa matanda. Nagulat si Guilherme sa biglaang komento ni Vanessa. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Mahal. Ngumiti si Vanessa, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naninimbang. Pero alam mo na, ang mga bagong katulong masyadong pakialamero. Baka may sinasabi siya kay Mama na hindi naman totoo. Alam mo na, ang mga matatanda, madaling maniwala. Nagkunot ang noo ni Guilherme. Sa tingin mo ba'y
Nagsisinungaling si Marlene? Hindi naman sa ganoon. Sagot ni Vanessa. Lumapit pa lalo. Pero syempre, mahal. Mas matagal na tayong magkasama. Alam ko kung paano asikasuhin si mama. At ayaw ko lang na may kung sinong makialam sa ating pamilya. Lalo na sa kapakanan ni mama. Ang kanyang mga salita ay tila makatwiran, ngunit may bahagi sa puso ni Guilherme na patuloy na nag-aalinlangan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon. Noong bata pa siya. Guilherme, huwag kang basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Mas mahalaga ang nakikita mong kilos at nararamdaman mo sa puso. Sa sumunod na araw, sinubukan ni Guilherme na masusing kausapin ang kanyang ina. Umupo siya sa tabi nito sa silid. Hinawakan ng kamay. Mama, kumusta po kayo? Tanong niya. Malambing. May gusto po ba kayong sabihin sa akin? Tiningnan siya ni Aling Lucia at sa kanyang mga mata may lungkot na hindi maipaliwanag. Sinubukan nitong magsalita. Ngunit ang mga salita ay tila nakasara sa kanyang lalamunan. Ang tanging lumabas ay mahina. Putol-putol na tunog. Si Vane. Hirap na bigkas ni Aling Lucia at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang katawan na tila natatakot. Bago pa man matapos si Aling Lucia sa kanyang sasabihin, biglang bumukas ang pinto. Si Vanessa, nakangiti. May dalang baso ng gatas at gamot. Oh, mahal, ginugulo mo na naman si mama. Alam mo namang oras na ng gamot niya. Sabi ni Vanessa, ang kanyang ngiti ay tila maskara. Sige na mama, inumin mo na ito para makapagpahinga ka na. Pilit na pinainom ni Vanessa ang gamot kay Aling Lucia at pagkatapos ay tiningnan niya si Guilherme nang may matamis ng ngiti. Sabi ko na sa'yo, mahal, kailangan lang ni mama ng pahinga. Masyado siyang napapagod. Napakunot ang noo ni Guilherme. Ang bilis ng reaksyon ni Vanessa. At ang takot sa mga mata ng kanyang ina. May mali talaga. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga na si Vanessa, lumabas si Guilherme sa balkonahe. Ang malamig na hangin ay tila bumulong sa kanya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Bigla, umilaw ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan si Guilherme, ngunit sinagot pa rin niya. Hello? Isang mahinang boses ang narinig niya sa kabilang linya, tila nagtatago sa dilim. Sir Guilherme, pakiusap. Tingnan ninyo po ng mabuti ang inyong asawa. Bago pa huli ang lahat, napatulala si Guilherme. Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Ngunit ang tanging tugon ay ang tunog ng pagkababa ng tawag. Tahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni Guilherme, bumabagabag ang isang malaking katanungan, mas malaki kaysa sa kanyang mga negosyo at yaman. Ang misteryosong tawag ay parang bombang sumabog sa mundo ni Guilherme. Hindi niya mapigilan ang pagkabagabag. Sino ang tumawag? At bakit tila may alam ito tungkol kay Vanessa? Ang pag-aalinlangan na matagal nang inilibing sa kanyang puso ay unti-unting lumitaw. Nagiging isang malaking anino na bumabalot sa kanyang isip. Kinabukasan, imbes na dumiretso sa kanyang opisina, dumaan si Guilherme sa isang pribadong investigative agency. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi na niya kayang magbulag-bulagan. Ibinigay niya ang pangalan ni Vanessa at ang ilang detalye tungkol sa kanyang ina. Gusto kong malaman ang lahat ng galaw ni Vanessa at kung ano ang nangyayari sa aking ina kapag wala ako. Utos niya sa tamtu na si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na kilala sa kanyang husay. Gusto ko ng detalyadong ulat. Masusunod po, Sir Guilherme, pero ito po ay nangangailangan ng labis na pag-iingat, lalo na kung ang kinasasangkutan ay ang inyong misis, babala ni Mang Tonyo. Naramdaman ni Guilherme ang kirot sa kanyang dibdib. Umaasa siyang walang matutuklasan si Mang Tonyo. Umaasa siyang mali ang kanyang mga hinala. Hindi niya kayang tanggapin na ang babaeng mahal niya at pinagkatiwalaan ay may kakayahang gumawa ng masama. Samantala,
Sa mansyon, tila naging mas matindi ang pagbabantay ni Vanessa. Naramdaman niyang may nagbabago sa kilos ni Guilherme. Narinig din niya ang mga bulong-bulungan ng ibang katulong na may pribadong investigador daw na gumagala sa paligid. Ang kanyang perpektong maskara ay unti-unting nababasag at ang kanyang tunay na kulay ay nagsisimulang lumabas. Marlene, siguruhin mong hindi ka lalabas ng bakuran at huwag mong kakausapin ang sinuman. Utos ni Vanessa kay Marlene. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. Kung ayaw mong malaman ni Sir Guilherme ang tungkol sa pamilya mo sa probinsya na pinaghihirapan mong itago, nanginginig si Marlene. Alam niyang may koneksyon si Vanessa na maaaring makapanakit sa kanyang pamilya. Hindi niya kayang suwayin. Ang tanging magagawa niya ay mas pag-ingatan si Aling Lucia kahit sa maliliit na paraan. Lumipas ang ilang araw at sa wakas, dumating ang tawag mula kay Mang Tonyo. Nanginginig ang mga kamay ni Guilherme habang sinasagot ang telepono. Sir Guilherme, mayroon na po akong ulat. Sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay tila may pag-aalinlangan. Tungkol po sa inyong asawa, wala po akong nakitang anumang abnormalidad. Wala? Tanong ni Guilherme, nakaramdam ng pagkabigla at pagkadismaya. Ngunit kasabay nito ay isang bahagyang ginhawa. Opo, ang inyong asawa po ay talagang masikap sa pag-aalaga sa inyong ina. Ang lahat po ng kilos niya ay naaayon sa isang mapagmahal na asawa at manugang. Ang gamot na ibinibigay niya ay reseta po ng doktor. May nakita rin akong mga resibo mula sa mga ospital at doktor na nagpapatunay na maayos ang pangangalaga sa inyong ina. Paliwanag ni Mang Tonyo, ang bawat salita ay tila tumatarak sa puso ni Guilherme. Paano naman si Marlene? Tanong ni Guilherme, biglang sumagi sa isip ang katulong. Si Marlene po, sir. Mukhang siya po ang may kakaibang kilos. May nakita po akong ilang beses na tila pinipilit niyang kausapin ang inyong ina sa likod ng inyong misis. May ugali po siyang makialam sa hindi niya dapat pakialaman, sagot ni Mang Tonyo. Sa aking obserbasyon, sir, tila si Marlene po ang nagkakalat ng maling impormasyon at gustong sirain ang pamilya ninyo. Isang malaking bato ang bumagsak sa dibdib ni Guilherme. Pakiramdam niya ay niloko siya. Hindi lang ni Marlene, kundi pati na rin ng kanyang sariling hinala. Naging labis ang kanyang galit. Paano siya nagawang pagdudahan ng kanyang asawa dahil sa isang katulong? Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, pinatawag ni Guilherme si Marlene sa kanyang opisina. Si Marlene, nanginginig sa takot, ay alam na ito na ang simula ng kanyang katapusan. Marlene, gusto kong malaman kung bakit ka nagsisinungaling sa akin. Tanong ni Guilherme, ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Bakit mo sinisiraan ang aking asawa? Bakit ka gumagawa ng mga intriga? Nagulat si Marlene. Nanginginig ang kanyang mga labi. Gustong magpaliwanag. Ngunit tila nakasara ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit walang lumabas na salita. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Si Vanessa ang nanalo. Sir, hindi po totoo yan. Hirap niyang sabi, humihikbi. Kung ganoon, bakit ayon sa tamtu ay ikaw ang may masamang hangarin? Hamon ni Guilherme. Sa totoo lang, dapat kitang paalisin dito ngayon din. Pero bibigyan pa kita ng pagkakataong magpaliwanag. Ngunit sa mga mata ni Guilherme, nakita ni Marlene ang matinding galit at pagkadismaya. Alam niyang wala ng pag-asa. Naiwan si Marlene na umiiyak sa opisina. Hindi siya makapagsalita, hindi makapagpaliwanag. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-asa at pag-aalala para kay Aling Lucia, ay ngayon ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa puso ni Guilherme, may isang bahagi na nagsasabing mali ang kanyang ginagawa. Ngunit ang ulat ng tamtu at ang matatamis na salita ni Vanessa ay mas nangingibabaw. Siguro nga'y nagkakamali ako. Siguro nga'y napapraning lang ako. Bulong niya sa kanyang sarili.
Sinubukan niyang ipagtulakan palayo ang lahat ng pagdududa. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Guilherme na mas bigyan ng pansin si Aling Lucia. Gusto niyang personal na tiyakin na maayos ang kanyang kalagayan, gaya ng sinabi ni Vanessa at ng Tamtu. Ngunit tuwing susubukan niyang lumapit sa kanyang ina, palaging may dahilan si Vanessa para pigilan siya. Mahal, kailangan ni Mama ng kompletong pahinga. Alam mo namang masela ng kalagayan niya. Malambing na sabi ni Vanessa isang umaga, habang inaalalayan niya si Guilherme palabas ng silid ni Aling Lucia. Hayaan mo na akong mag-asikaso. Mas sanay ako sa mga pangangailangan niya. Minsan, sinubukan ni Guilherme na tanungin si Aling Lucia kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang matanda ay tila mas lalong nagiging tahimik at tulala. Naisip niya, marahil ay totoo nga ang sinasabi ni Vanessa na matanda na si Mama at normal lang iyan. Isang araw, biglang nagkaroon ng emergency meeting si Guilherme sa opisina. Kailangan niyang umalis ng maaga, ngunit sinabi niya kay Vanessa na babalik siya kaagad. May importante lang akong dapat asikasuhin, mahal. Babalik ako agad. Sige, mahal. Ako nang bahala dito sa bahay at kay Mama. Sagot ni Vanessa, ang kanyang nangiti ay walang bahid ng pagdududa. Ngunit ang meeting ay biglang nakansela. Dahil sa traffic, nagpa siya si Guilherme na umuwi na lang. Pagod na siya at gusto niyang makapagpahinga. Tahimik niyang ipinarada ang kanyang kotse sa garahe at naglakad papasok sa bahay. Walang ingay. Akala niya ay tulog na si Vanessa. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na ingay mula sa silid ng kanyang ina. Isang tunog ng tubig at isang boses. Ang boses ni Vanessa. Ngunit hindi ito ang boses na puno ng pagmamahal na nakasanayan niya. Ito ay puno ng galit at pagkasuklam. Napatigil si Guilherme. Ang puso niya ay biglang kumalabog, parang may pumilipit sa kanyang bituka. Dahan-dahan siyang lumapit sa silid ni Aling Lucia. Ang pinto ay nakasarado, ngunit hindi nakakandado. Marahan niya itong binuksan. Ang eksenang sumalubong sa kanya ay parang isang masamang panaginip. Si Vanessa ay nakatayo sa harap ni Aling Lucia na nakaupo sa wheelchair. Hawak ni Vanessa ang isang hose na nakakabit sa gripo at walang habag niyang inihahagis ang tubig nang direkta sa mukha ng kanyang ina. Si Aling Lucia ay nanginginig, umiiwas. Ang kanyang manipis na katawan ay parang dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit walang magawa ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, puno ng luha. Hindi ka pa rin ba titigil? Matanda ka? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na manahimik ka? Akala mo ba'y may pakialam sa iyo ang anak mo? Sa tingin mo ba'y may pakialam ako sa iyo? Wala. Ang yaman lang niya ang mahalaga sa akin. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay balot ng galit at pagkasuklam. Ang ngiti na kanyang suot ay ganap na nawala. Napalitan ng isang pangit, masamang ekspresyon. Napatulala si Guilherme. Hindi siya makahinga. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ito ang totoo. Ito ang matinding katotohanan na matagal niyang tinanggihan. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay isang halimaw. Nabitawan ni Vanessa ang hose at bigla siyang humarap dahil sa ingay ng pagbagsak ng hose. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Puno ng gulat nang makita si Guilherme na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, puno ng galit at sakit. Guilherme, mahal. Nandito ka? Utal ni Vanessa at pilit na ibinalik ang kanyang ngamong ngiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Lumapit si Guilherme, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng galit. Huminto siya sa harap ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Anong ginagawa mo sa aking ina? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ngunit imbes na mag-alala, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Vanessa. Ang gulat ay napalitan ng isang malamig, mapanghamong na ngiti. Ang nakita mo.
Akala mo ba'y may nakita kang kakaiba? Mahal? Sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng pangungutya. Wala kang nakita. Ang matanda, nagwawala lang. Alam mo naman, wala na siya sa katinuan. Gumagawa lang ako ng paraan para pakalmahin siya. Tumawa siya ng bahagya. Ngunit ang tawa ay walang init, puno ng pagkasuklam. Ang matanda ay sadyang nagiging pabigat. Ano bang magagawa natin? Isa lang siyang matanda na wala ng silbi. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ni Guilherme na parang kutsilyo. Ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya, ay hindi lamang tuso, kundi isang ganap na demonyo. Ang mga salita ni Vanessa ay parang paulit-ulit na bala na tumama sa dibdib ni Guilherme. Ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang mapagmahal na pag-aalaga, ang malinis na ulat ng tamto. Lahat ng ito ay nagmistulang abo sa isang iglap. Ang babaeng pinakasalan niya ay isang halimaw at ang kanyang sariling pagiging bulag ang nagtulak sa kanyang ina sa bingit ng kamatayan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Guilherme. Nakakulong siya sa kanyang silid. Ang kanyang utak ay puno ng mga imahe ng pagpapahirap kay Aling Lucia at ang nakakatakot na ngisi ni Vanessa. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang huling sandali niya sa opisina, kung paano niya pinahiya at pinagdudahan si Marlene. Ang kirot ng pagsisisi ay mas matindi pa kaysa sa galit. Paano ko nagawang maging ganito kabulag? Bulong niya habang pinaghahampas ang kanyang kamao sa pader. Paano ko nagawang ipagkatiwala ang buhay ng aking ina sa isang hayop? Kinabukasan, pumasok si Vanessa sa silid ni Guilherme. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid pa rin ng kayabangan. Mahal, kailangan nating mag-usap. Alam kong galit ka, pero intindihin mo naman ako. Mahirap alagaan ang matanda, lalo na kung nakakabaliw na ang kanyang sakit. Tiningnan siya ni Guilherme. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag kang magkunwari, Vanessa. Nakita ko ang lahat. Ang pagpapahirap mo sa aking ina. Ang mga sinasabi mong kasinungalingan. Isang malamig na tawa ang lumabas sa labi ni Vanessa. At ano naman ang gagawin mo? Sasabihin mo sa lahat na ang CEO ng isang malaking kumpanya ay hindi man lang kayang alagaan ang sarili niyang ina? Na ang kanyang asawa ay isang masamang tao? Sa tingin mo ba'y may maniniwala sa iyo? O masisira lang ang reputasyon mo at ng buong pamilya mo? Napatigil si Guilherme. Ang mga salita ni Vanessa ay parang laso na humigpit sa kanyang leeg. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Ang kanyang imahe sa publiko ay mahalaga. Ngunit ang imahe na yon ay walang kwenta kung kapalit nito ang buhay ng kanyang ina. Hindi ko hahayaang makatakas ka, matigas na sabi ni Guilherme. Hindi ko hahayaang mapahamak ka pa. Ipapaalam ko sa lahat ang katotohanan. Ngunit nagkibit-balikat lang si Vanessa. Sige, subukan mo. Pero sisiguraduhin kong pati ikaw ay idadamay ko. May alam ako tungkol sa'yo, Guilherme. Mga bagay na makakasira sa'yo ng tuluyan. Kung ano ang simulan mo, sisiguraduhin kong tayo ay sabay-sabay na babagsak. Ang banta ni Vanessa ay nagbigay ng lalong takot kay Guilherme. Ngunit mas nangingibabaw ang galit. Hindi siya pwedeng sumuko para sa kanyang ina. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong tulog na si Vanessa, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang tanging liwanag ay ang buwan. Lumapit siya sa silid ni Marlene. Dahan-dahan niyang kumatok. Nagulat si Marlene nang makita si Guilherme sa kanyang pintuan. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak, ngunit may bahid ng pagtataka. Sir? Marlene, gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Guilherme. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa mga kasinungalingan. Pinagbintangan kita. Hindi umimik si Marlene. Niyaya siya ni Guilherme na umupo. Sinimulan niyang ikwento ang nakita niya. Ang mukha ni Marlene ay puno ng takot at lungkot. Nakita ko po yan, sir.
Ilang beses ko nang nakita, bulong ni Marlene. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pilit ko pong sinasabi sa inyo, pero walang naniniwala. Si Vanessa po, binabago niya ang gamot ni Aling Lucia. Ginagawa niya pong tulala ang matanda para hindi makapagsalita. Inilahad ni Marlene ang maliit na piraso ng papel na may sulat na tuloy. Nakita ko po ito sa ilalim ng unan ni Aling Lucia. Hindi ko alam ang ibig sabihin, pero pakiramdam ko may gusto siyang sabihin. Napatulala si Guillermo sa papel. Tuloy? Tuloy ang ano? Biglang may naisip si Guillermo. Naalala niya ang isang lumang kahon sa silid ng kanyang ina. Isang kahon na puno ng mga lumang gamit at liham. Marlene, kailangan natin ng tulong mo. Sabi ni Guillermo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tulungan mo akong hanapin ang lahat ng ebidensya. Hindi ko hahayaang makatakas si Vanessa sa kanyang mga kasalanan. Ang tuloy, sa maliit na piraso ng papel, ay parang susi na nagbukas ng isang matagal ng nakakandadong pinto sa isip ni Guillermo. Sa tulong ni Marlene, sinimulan nilang maghanap ng ebidensya. Ang mansyon na dating simbolo ng kanyang tagumpay ay ngayon ay naging isang crime scene na kailangan nilang halughugin. Sa tingin ko po, sir, sa lumang cabinet sa likod ng silid ni Aling Lucia, bulong ni Marlene, habang dahan-dahan silang naglalakad sa madilim na pasilyo, sinisigurong walang makakakita sa kanila. Mayroon po akong nakitang kahon doon noon, pero hindi ko pinakialaman. Dahan-dahan nilang binuksan ang cabinet. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang kumot at unan, ay may isang kahon na gawa sa kahoy, may kalumaan na, at may bahagyang alikabok. Ang kahon ay hindi nakakandado. Binuksan ni Guillermo ang kahon. Sa loob, may mga lumang litrato, mga sulat na dilaw na ang papel, at sa ilalim ng lahat, may isang maliit na notebook na may takip na balat. Isang lumang diary. Ang diary ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Guillermo habang kinukuha ang diary. Naalala niya ang kanyang ina na laging nagsusulat sa isang maliit na notebook. Ngunit kailanman ay hindi niya ito binigyan ng pansin. Ngayon, narito ang tinig ng kanyang ina sa bawat pahina. Binuklat niya ang diary. Ang unang pahina ay may petsa. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Sinimulan niyang basahin at sa bawat salita, tila may tumatarak na kutsilyo sa kanyang puso. August 15, dumating si Vanessa. Napakabait niya, napakaganda. Masaya ako para sa anak ko. Akala ko, magiging masaya ang lahat. September 3. Nagsisimula na siyang utusan ako. Pinapagalitan niya ako kapag hindi ko nasusunod ang gusto niya. Gusto ko sanang sabihin kay Guillermo, pero ayaw kong maging pabigat. October 20. Hindi niya na ako pinapayagang lumabas ng silid. Kinukuha niya ang aking cellphone. Malungkot ako. Miss ko na ang anak ko. November 5. Iba ang ibinibigay niyang gamot. Pinapainom niya ako ng mga pampatulog kahit hindi naman yun ang reseta ng doktor. Nalilito ako. Nahihirapan akong magsalita. Natatakot ako. Ang bawat linya ay isang patak ng luha mula sa kanyang ina. Ang bawat pahina ay isang saksak sa kanyang kaluluwa. Ang tuloy sa papel, hindi tulong, kundi tuloy. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagpapahirap. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Marlene. Nakita ang pagluha ni Guillermo. Hindi makasagot si Guillermo. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang pagsisisi ay halos pumatay sa kanya. Ang kanyang ina, naghihirap ng ganoon katagal at siya ay bulag sa lahat. Nang matapos basahin ang diary, nanginginig ang buong katawan ni Guillermo. Hindi na siya makakapayag. Hindi na. Marlene, naalala mo ba kung anong gamot ang ibinibigay ni Vanessa? Tanong ni Guillermo. Opo, sir. May kulay itim na bote po. Pero wala pong label. Sagot ni Marlene. Pumupunta po siya sa garahe
Meron po siyang maliit na cabinet doon. Dali-dali silang nagtungo sa garahe. Sa isang sulok, may isang maliit na cabinet na nakasara. Binuksan ni Guilherme at doon, may ilang bote na kulay itim, walang label at may kaunting pulbos. Kinuha niya ang isa. Ito ang gamot na sinasabi ni Marlene. Kailangan nating itong ipa-examine, matigas na sabi ni Guilherme. Kailangan natin ng ebidensya. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Guilherme, ibinenta niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian para makakuha ng pera. Alam niyang kailangan niya ng magaling na abogado at kailangan niyang protektahan ang kanyang ina. Pauwi na si Guilherme nang makatanggap siya ng tawag mula kay Vanessa. Ang boses nito ay puno ng galit at takot. Guilherme, anong ginagawa mo? Bakit mo binubuksan ang cabinet sa garahe? At nasaan ang gamot na iniinom ni Mama? Sigaw ni Vanessa. Nangingiti si Guilherme. Natatakot na siya. Alam ko na ang lahat, Vanessa. Tapos na ang pagpapanggap mo. May mga ebidensya na ako. Ang diary ng aking ina, ang gamot na ibinibigay mo sa kanya. Biglang natahimik si Vanessa sa kabilang linya. Pagkatapos, isang tawa ang umalingaw-ngaw. Isang tawang puno ng galit at pagbabanta. Sa tingin mo ba'y madali akong susuko, Guilherme? Nagkakamali ka. Kung gusto mong maging war, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sisiguraduhin kong wala kang matitira. Sigaw ni Vanessa. At isa pa, nawawala ang pera sa bank account ko. Anong ginawa mo? Nanginginig si Guilherme. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon. Tila may ibang bagay pa si Vanessa na tinatago. Nang makarating siya sa bahay, nakita niya ang malaking kaguluhan. Ang kanyang opisina ay binuksan at ang ilang mahahalagang dokumento ay nawawala. At sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang sobre. Sa loob nito, isang liham mula kay Vanessa. Mahal kong Guilherme, salamat sa lahat. Ngayon na alam mo na ang totoo, wala na akong dahilan para manatili. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko idedemanda ang sarili ko. Sisiguraduhin kong ang lahat ng yaman na nakuha ko mula sa iyo ay hindi mo na mababawi. At tandaan mo, marami pa akong alam. Kung subukan mong ipahiya ako, sisiguraduhin kong pati ikaw ay idadamay ko. Magsama kayong mag-ina. Maghihirap kayo. Vanessa, ang liham ay tila lason. Nawala si Vanessa kasama ang isang malaking bahagi ng kanyang yaman. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Ngunit mas matindi ang pag-aalala para sa kanyang ina. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Ang pagkawala ni Vanessa ay hindi nagpagaan ang pakiramdam ni Guilherme. Bagkus ay nagdulot ng mas matinding pagkabahala at galit. Ngunit ngayon, ang kanyang pangunahing prioridad ay ang kanyang ina. Kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan at kalusugan ni Aling Lucia. Agad na ipinadala ni Guilherme ang bote ng gamot para sa pagsusuri. Hindi nagtagal. Dumating ang resulta. Ang gamot ay naglalaman ng mataas na dosis ng pampatulog, sapat para tuluyang sirain ang pag-iisip at katawan ng isang matanda. Ang diary ng kanyang ina, kasama ang resulta ng pagsusuri, ay naging matibay na ebidensya. Sa tulong ng isang matalinong abogado, sinimulan ni Guilherme ang legal na proseso laban kay Vanessa. Ang kaso ay mabilis na kumalat sa media. Ang iskandalo ay bumulaga sa buong bansa. Ang imahe ni Guilherme bilang isang matagumpay na negosyante ay nasira at ang pangalan ng kanilang pamilya ay naging usap-usapan. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Mas mahalaga ang katotohanan at katarungan para sa kanyang ina. Nakatakas si Vanessa sa loob ng ilang linggo gamit ang perang ninakaw niya mula kay Guilherme. Ngunit dahil sa tindi ng kaso at sa tulong ng mga awtoridad, nahuli siya sa isang liblib na lugar sa probinsya habang sinusubukan niyang lumabas ng bansa. Nilitis si Vanessa at sa harap ng lahat ng ebidensya, wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ang kanyang kasalanan. Hinatulan siya ng mahabang panahon ng pagkakakulong. Ngunit ang pagkakakulong ni Vanessa
ay simula pa lamang ng paggaling ni Guilherme at ng kanyang ina. Isang umaga, dinala ni Guilherme si Aling Lucia sa isang espesyalistang doktor. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting bumalik ang kalusugan ni Aling Lucia. Ang mga mata niyang dati blanco ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang kanyang mga salita ay nagsimulang maging malinaw. Araw-araw, personal na inaalagaan ni Guilherme ang kanyang ina. Siya ang nagpapakain, nagpapaligo, at nagpapasyal kay Aling Lucia. Binabasa niya ang mga lumang libro na gustong-gusto ng kanyang ina. Kinausap niya ito, kinukwento ang mga nangyari sa kanyang trabaho at ibinabahagi ang kanyang mga pangarap. Nalaman ni Guilherme na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pera o kayamanan, kundi ng presensya at ng taos-pusong pagmamalasakit. Salamat anak, bulong ni Aling Lucia isang hapon habang magkasama silang nagpapahinga sa hardin. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Napaluhas si Guilherme. Hindi mama, ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang naging bulag. Ako ang naging pabaya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang bigat na matagal nang pasan niya ay dahan-dahang nawala. Para kay Marlene, hindi nakalimutan ni Guilherme ang kanyang kabutihan at tapang. Binigyan niya si Marlene ng sapat na pera para simulan ang kanyang sariling negosyo at tiniyak niyang maayos ang kalagayan ng pamilya nito. Si Marlene, na dating isang simpleng katulong, ay ngayon ay isa ng matagumpay na may-ari ng sariling tindahan at patuloy na bumibisita kay Aling Lucia. Ang mansyon ay hindi na isang ginintuang hawla, kundi isang tahanan. Ang mga bulaklak sa hardin ay mas matingkad ang kulay. Ang tawa ni Aling Lucia ay muling narinig sa mga pasilyo. Si Guilherme ay hindi na ang dating milyonaryo na abala sa pera. Siya ay isang anak na natuto, isang taong nagbago. Natuklasan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal ng pamilya at sa kapayapaan ng puso. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo si Guilherme sa tabi ng kanyang ina sa hardin. Ang mahinang hangin ay dumadampi sa kanilang balat. Nilingon siya ni Aling Lucia at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting puno ng kaligayahan at kapanatagan. Salamat anak, mahal kita, bulong ni Aling Lucia at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Napakasaya ni Guilherme. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang dilim, natagpuan niya ang tunay na liwanag.